umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Tayo muling nagkatipon, nagsama-sama sa araw na to upang siya'y purihin, pasalamatan, ating pong itanghal sa pamamagitan ng mga awiting ito na Kanya pong inilagay sa ating pong mga kanya-kanyang puso. Tunay nga na sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, ang Diyos ang ating kasama, ang ating kapiling. Patuloy tayong sinasamahan, ginagabayan sa ating pong mga kanya-kanyang buhay. At dahil alam natin na ang Diyos ang ating kasama, alam natin na ang bawat ginagawa natin sa ating mga kanya-kanyang buhay, ito po ay patuloy na magtatagumpay. Pagkat sa Jesus, ang tagumpay ng bawat isa
Panginoon, na kapag ikaw ang aming kapiling, ikaw ang aming kasama, O God, ang lahat ng bagay ay nagiging maayos, Panginoon. Nandoon ang kapayapaan na nagmumula sa inyo, Panginoon, na kaya pong lampasan, Panginoon, yung mga takot na meron ng bawat isa. Nandoon yung kapayapaan, Panginoon, katagumpayan, Panginoon, sa iyong pangalan, O Diyos, na inilagay mo na sa aming pong mga kanya-kanyang puso. Salamat na dahil ikaw ang Diyos na meron ng bawat isa, na tinanggap ka bilang aming sariling Diyos at tagapagligtas, Panginoon. Hindi kami matatakot, Ama. Hindi kami mangangamba, O Diyos. Dahil ikaw ay higit na malakas at malaki, Panginoon, sa anumang bagay sa mundong ito, O Diyos. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila. Tunay nga na walang mahirap, Panginoon, sa iyong pangalan. Lahat ay posible, O Diyos. Kaya patuloy kaming nananalig, Panginoon, nananampalataya, O God, na sa bawat laman ng aming mga kanya-kanyang puso, sa desire ng aming mga kanya-kanyang puso, Panginoon, ito ay mangyari ayon sa iyong kalooban sa aming pong mga kanya-kanyang buhay, O Diyos. Hallelujah. O walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya
po natin minsan pa, walang mahirap sa'yo, Diyos. Hirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, Walang imposible. walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Minsan pa sabihin po natin, walang mahirap sa'yo, Diyos. Mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Oh yes, Lord. In Jesus' name, all things are possible, O God. Walang mahirap, walang imposible sa iyong pangalan, O Jesus. Papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoon. Patuloy naming inaalay, binibigay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Purihin ka, Panginoon. Aming Diyos, dakila at banal, muli kami nagpupurit ng papasalamat. At sa umagang ito, Diyos, muli ka naming itatanghal. Ang kadakilaan mo ang patuloy naming nararanasan. Ang pagmamahal mo ang patuloy naming niyayakap, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, sa buhay na ito, walang imposible kapag ikaw ang aming kasama. Sa mundong ito na punong-puno ng walang katiyakan, O Diyos, kanino pa kami lalapit kundi sa iyo lamang, Panginoon. Pagkat alam namin, O Diyos, sa iyo lahat posible, Panginoon. Kaya nga po, O Diyos, sa umagang ito, muli ka naming itatanghal, muli ka naming itataas, O Diyos. Salamat muli na ang aming mga puso ay muli mong binuksan, muli mong inihanda, Panginoon, upang muli mapagdamnan ng salita mong iahayag sa amin sa araw na ito. At sa pagbubukas ng gawaing ito, Panginoon, salamat at muli ka naming nararanasan. Salamat, O Diyos, sa kapangyarihan ng salita mo, muli naming tatanggapin sa buhay na ito. At siya naming patuloy na tangan-tangan, O Diyos, at pananggalang sa araw-araw naming pamumuhay. Salamat, Panginoon, patuloy kang sumasa amin. Ang salita mo ang patuloy naming kasama. Ang salita mo ang patuloy naming inaasahan, O Diyos. Kaya nga, Panginoon, sa umagang ito, salamat sa puso namin na muli mong pinadalisay, O Diyos. At muli naming tatanggapin ang kapangyarihan ng salita mong ihahayag sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Itaas natin ang kanyang banal na pangalan sa lugar na ito. Tunay nga, there is power in the name of Jesus. In the name of Jesus, all things are possible. Walang mahirap, walang imposible. Kaya sa umagang ito, patuloy natin i-declare ang kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Hallelujah. You move the mountains and you split the sea. You call the dead man up to live and breathe. The same authority is alive in me. So I move the mountains and I split the sea. So I speak to the light.
It's the power of the name. Oh, the name of Jesus. Something happens when you sing your praises. Something happens in the whole room changes. It's the power of the name. Oh, the name of Jesus. Something happens when you sing your praises. Something happens in the whole room changes. It's the power of the name. Oh, the name of Jesus. Something happens when you sing your praises. Something happens in the whole room changes. It's the power of the name. Oh, the name of Jesus. So I speak to the lies, truth in the name of Jesus. And I speak to the fear, hope in the name of Jesus. And I speak to the brokenness, wholeness in the name of Jesus. In the name of Jesus. So I speak to the lies, truth in the name of Jesus. And I speak to the fear, hope in the name of Jesus. And I speak to the brokenness, wholeness in the name of Jesus. In the name of Jesus. I have the authority. Come on, Jan, let's sing. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. I have the authority. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. Come on, Jan, let's sing along. I have the authority. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. I have the authority. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. So I speak to the lies, truth in the name of Jesus. And I speak to the fear, hope in the name of Jesus. And I speak to the brokenness, wholeness in the name of Jesus. In the name of Jesus. And I speak to the light, truth in the name of Jesus. And I speak to the fear, hope in the name of Jesus. And I speak to the brokenness, wholeness in the name of Jesus. In the name of Jesus. Once again, let's sing. I speak to the lies, truth in the name of Jesus. And I speak to the fear, hope in the name of Jesus. And I speak to the brokenness, wholeness in the name of Jesus. In the name of Jesus. I have the authority. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. I have the authority. Yes, Lord. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. I have the authority. I have the authority. I have the authority in the name of Jesus. Oh, hallelujah! Salamat o Diyos. Salamat po, Ama. Tunay nga na ang bawat lakas, Panginoon, ng bawat isa, ito po ay inyong pinagkaloob, ibinigay, Panginoon. And patuloy namin itong kiniklaim, O God, na sa pangalan ni Jesus, Panginoon, lahat ng bagay ay posible, Panginoon. Lahat ay kaya namin gawin dahil sa lakas
na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Lord, sabi mo sa katabi mo, good morning. Meron po ba? Naririnig niyo po? May mic. Sige, thank you Lord. At kayo po ba'y natutuwa at nandito po kayo? I hope kayo lahat ay natutuwa. Hindi sa sound. Kundi kung minsan ito ay nag-iingay. So we are on our third Sunday ng ating God's Delegated Authority. Sabi ng inawit natin kanina, ano sabi niya? Ano nga yun? There is power in the name of Jesus. I have the authority. Meron akong otoridad o meron akong kapangyarihan. Okay? But this authority, it is just only delegated authority. At ngayon, in our third Sunday, titignan natin yung tagumpay ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mismong pangalan ni Jesus, it is so powerful. At akala natin it is just a praise, but rather it is so powerful. Meron tayong authority na ipinagkaloob sa atin. Kung paanong, di ba kung minsan, halimbawa, instead na yung may-ari ang magpaproseso ng isang transaksyon, no? At yung may-ari, hindi siya mismo o hindi siya pwedeng pumunta. And then, magsesend siya ng somebody to represent him. O para makapag-transact ang isang tao na kanyang papadala, kailangan mag-issue siya ng special power of the attorney. Special power of attorney. Authority. Special power of authority. SPA na tinatawag. No? So, that person, meron siyang power to authorize. SPA nga, di ba? Special, power authority. Authority. Yan. Yun. Parang ang tawag doon, attorney in fact yata. So, parang balik na lang kaya natin kung nag-iingay siya. So, nadidistract tayo pag gano'n eh. Sound check, yan. Ito, mas malakas. Mas malinaw, no? At gagandang boses ko, ito yung boses ni Lani, no? pwedeng umawit. Nakakaganda ng boses. So, meron tayong special power na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. And on that SPA, delegated authority kasi ito no? There are some terminologies. No? Mayroong mga alituntunin doon na nakapaloob na kapangyarihan when you represent. So that is special power na meron tayo. Now, pwedeng maranasan
ang tagumpay sa mga dumarating na hamon ng buhay. Ito ay sa pamagitan ng paggamit ng kahangahangang pangalan ni Jesus. Okay. Lahat ng may hamon sa buhay, magsabi ng yes. Ginagamit ko hamon kasi alam ko ayaw nyo yung problema di ba? Pero challenge, di ba? Sa pag problema kasi sounds negative, ano? Pag sinabi mong challenge, something positive ang dating, okay? Now, sa bawat hamon ng buhay, gusto natin tayo magtagumpay. In fact, pag si Kristo ay nasayo, ikaw ay tagumpay na. Yung tagumpay na nasayo, gusto mo ring maranasan na ikaw nga ay tagumpay na sa iyong buhay. Ngayon, sa pamagitan ng paggamit ng pangalan ni Jesus o in the name of Jesus, you will experience victory what is already given to us. Okay po ba yon? In John 16:33, sabi dito, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas, in other translation, haharap kayo ng kapighatian, in other translation, paghihirap, sa sanlibutang ito. Ngunit, tibayan, magpakatatag, lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. O nadaig ko na ang sanlibutan. So yung talatang ito ay katotohanan. Meron po ba kayong nararanasan o nahaharap sa bawat pagkapighatian o paghihirap sa buhay? Meron o wala? Meron. Sabi niya sa sanlibutang ito. Tapos, pag may problema, may pinagdadaanan, anong malimit nating sabihin? Laban lang. Di ba? Laban lang. No? Manatili lang na lumalaban. Di ba? Tibayan, magpakatatag, lakasan ang loob. Bakit natin sinasabi yon? Ang tunay na dahilan bakit natin sinasabi yon, kasi meron ng napagtagumpayan. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sino yon? Si Jesus. Na kung si Jesus, si Kristo ay nasayo, magtatagumpay ka sa mga hamon ng buhay na ito. Say yes. Sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Okay. Ibig sabihin, peace is not the absence of problems. Hindi ibig sabihin, papayapa lang ang buhay mo pag wala kang problema. Pagka ganon, hindi na papayapa kasi palagi may problema. Hindi na uubos. Yung ba, parami ng parami, padagdag ng padagdag. But reality is, hindi na uubos. Why? Because we are still in this world. Nandito pa rin tayo sa mundong ito. Pero, binigyan tayo ng Panginoon ng bagay na maaasahan talaga natin. Kasi ang sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo upang sa iyong pakikipag-isa sa akin, nakipag-isa tayo kay Kristo, yes? Sa iyong pakikipag-isa natin sa Kanya, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ibig sabihin, in spite of turmoil things na nangyayari sa ating palibot, pwede pa rin tayong makaranas ng kapayapaan kasi nakipag-isa tayo kay Kristo. Pero kung hindi tayo nakipag-isa kay Kristo, that is the problem. You can never experience peace in your life. Yes? No? So, mararanasan natin kasi nakipag-isa tayo kay Kristo. So, habang nagtitiwala tayo sa Kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya ka lang hindi nagkakaroon ng kapayapaan kasi hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Parang pinipilit mo na on your own, hindi, mahirap, parang hindi ko kaya. Meaning to say, hindi ka nagtitiwala. Kaya ang problema, hindi ka talaga magkakaroon ng kapayapaan kasi hindi mo ine-exercise na ikaw ay magtiwala sa Kanya. Of course, sa mundong ito, magkakaroon talaga tayo ng ilang kahirapan.
Hindi na kami palaging mahirap, no? Sabihin natin mga ilang kahirapan. Sa mundong ito, magkakaroon din tayo ng mga ilang problema, no? Maaaring iba, hindi naman ganun karami, pero meron din mga problema. At sa mundo rin ito, meron ding sitwasyon na yung bang parang mahirap i-handle. May sitwasyon na parang hirap kang i-handle. Yun bang hindi mo alam anong gagawin? Tama? May sitwasyon na kalagay, ano kaya ang gagawin ko rito? No? Palagi na lang ganito. No? So there are some situation na mahirap i-handle sa ating mga kanikanyang buhay. Ngunit, sabi niya, naibigay niya ang mga impormasyon na kailangan natin upang sa gayon tayo ay magtagumpay. Alright? No? Naibigay na niya yung mga bagay na dapat nating gawin, kaya lang, naibigay niya, hindi mo lang alam. Amen? Para ngayon, after this message, meron kayong, tawag nito, yung mapapa-o nga, parang, tama, parang ganun nga, Meaning to say, nabubuksan yung ating, kaisipan. O yung tinatawag natin light bulb moment. Meron parang sumagi sa isipan mo, ganun pala, Okay? Makakayanan mo yung sitwasyon, ibig sabihin, tayo ay magiging mananagumpay na. Yung kaya lang hindi mo alam anong gagawin mo, hindi ibig sabihin, walang ginagawa ang Diyos sa'yo. In fact, meron ng ginawa ang Diyos sa'yo. Ang problema lang, hindi mo pang lang naalam. Pero sa iyong pagpapatuloy, pagka nalaman mo ang iyong gagawin, meaning to say, you can handle everything na darating sa ating buhay at tayo ay magtatagumpay. Amen. So, ibig sabihin, palaging nauna ang Diyos. Nauna na ang kanyang salita, nauna na yung kanyang pagpapaalala, atin na lang alamin. That is the situation we are in. Question. Sino ba ang nagtatagumpay at paano sila nagtatagumpay? Okay. Sabi sa 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa sanlibutan. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng yes. Pag anak ka ng Diyos, magtatagumpay ka. Very clear. It is a promise. Sabi niya, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa sanlibutan o laban sa mundong ito. Okay? Napagtagumpayon niya ito, kaya nga sabi natin kanina, paano sila nagtatagumpay? Question, sino ba ang nagtatagumpay? Bawat anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos ay pwedeng magtagumpay. Pwedeng maranasan ng tagumpay. In fact, tagumpay na tayo, pero yung tagumpay na ito, it seems parang hindi natin nakikita. But the truth is, we are already victorious. Ibig sabihin, pagka ito'y naihayag, ibig sabihin, nararanasan na natin ang tagumpay. So, sapagkat ang bawat anak ng Diyos ay nagtatagumpay. Saan? Laban sa sanlibutan o sa mundo. Napagtagumpayan niya ito, paano? Sa pamagitan ng pananampalataya. Alright. Napagtagumpayan niya ito, paano? Sa pamagitan, o ito ang dumadaig. No? Ibig sabihin, sa pamagitan ng pananampalataya. Nagtagumpay na tayo, napagtagumpayan natin sa pamagitan ng pananampalataya. Alam mo ba na may ilang mga mananagumpay, overcomer, na tinatawag, na hindi nasisiyahan o nag-e-enjoy, overcoming o nasa kalagitnaan ng pinagtatagumpayan? Okay. Nag-e-enjoy po ba kayo at meron kayong ino-overcome? Pag na-overcome na, di ba? Pero on the process na pinagtatagumpayan mo, parang hindi ka nag-e-enjoy. Tama? Nagre-reklamo daw. Sabi ni Julie. Gustong maging mananagumpay, pero ayaw namang may pinagtatagumpayan. Yes or no? Yes. Hindi exciting yung,
Uy, ang sarap kaya ng mga may overcome sa buhay, di ba? Parang ngayon, katatapos na, ilang kilometers, sir, yung ginjoy mo, kuya, sir? 50. 50 kilometers. Tama. Ilang oras na inabot? 4 hours and 42 minutes. 50 kilometers. Takbo yun. Di ba? Takbo yun. Kami 10 kilometers lang. Lakad lang naman 2 oras na. Ano? Siya naka 50 kilometers. Ano? Tumatakbo siya. Okay? At the end ng takbo, meron siyang nararamdaman na something different. Kasi natapos niya, na-overcome niya yung 50 kilometers. Ha? Si Kuya Apple, ano ka? 100 kilometers? 50 rin. Di ba? So, pag natapos mo, something na, you have accomplished something. Di ba? Meaning to say, kaya ko pala. Di ba? But on the process of tumatakbo, ewan ko parang there is something, ang hirap, hinihingal ka, there is battle, It is not, pero hindi, you have a goal, Meaning to say, meron kang ginogol, meron kang pinagtatagumpayan, but on the process, parang hindi masarap. Kasi hingal ka na ng hingal, naghahabol ka ng hininga mo, you have something to catch up, But at the end, ang sarap kasi napagtagumpayan mo. Amen? Parang, yun nga, meron tayong, on the process na meron tayong ino-overcome, ina-handle, problema, hindi enjoyable. Di ba? But you want to be an overcomer. Di ba? Kaya nga, on the process na nandun ka, ino-overcome mo, hindi. Gusto kong maging overcomer. But actually, we are already overcomer dahil si Kristo ang siyang sumasa atin. Say amen. In Romans chapter 5 verse 17, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao, na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid. Maghahari sila sa buhay. Okay? Maghahari tayo sa buhay saan? Dito at saka tuloy-tuloy yung paghahari. Dahil sa ginawa ni Kristo. So, yun ang pakinabang dahil sa mismong ginawa ni Kristo. Di ba sabi niya, ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos, itunuring niyang matuwid. At maghahari sila sa buhay. Okay? Sabi natin last 2 Sundays, meron tayong kalaban o yung tinatawag nating masama. Ngayon, sino ba ang masama na tinatawag nating Satanas, tinatawag nating minsan na Diablo? Sino ba siya? At ano yung role niya? No? In 2 Corinthians chapter 4 verse A, siya ay Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. That is Satan. Diyos small d. No? Diyos ng kasamaan sa daigdig na to. In Ephesians chapter 2, napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. He is God, small d, and is also prince of the power of the air. Prince siya, In John 12:31, pinuno ng mundong ito. Pero in English, ginamit niya ruler. Meaning to say, Satan is God, small g, Satan is prince, and at the same time, Satan is a ruler. Okay? Pero, hindi siya king. Hindi siya nagahari. Ikaw, ano sabi natin kanina? Maghahari sila sa buhay. Ibig sabihin, ikaw si Kristo ang nagahari sa buhay mo. Ibig sabihin, mas nakatataas siya o mas nakahigit ka kasi yung hari ito ay nasa iyo. Amen? Kaya nga nasabi, greater is He that is in me, that is in the world. No? Higit. Alin na mas mataas? Yung prinsipe o yung hari? Mataas ang hari. At ang hari na to, dala-dala mo. Kaya nga, mas nakakahigit ka sa katatayuan ni Satanas, katatayuan ng masama. Anong Diablo? Bagamat siya ay prinsipe, bagamat siya ay ruler, bagamat siya ay Diyos small d ng sanlibutan nito, pero ikaw naman
si Kristo naman ay nasa iyo na siyang naghahari sa iyong buhay. So ibig sabihin, kaya nga lahat ng mga mananampalataya, sila ay mananagumpay kasi yung hari mismo ay nasa atin na. Kaya si Kristo ngayon ay naghahari na sa ating buhay. Hindi na natin hintay na maghahari pa siya. Hindi. Naghahari na siya sa ating buhay. At kung siya naghahari din tayo laban sa kasamaan. Ibig sabihin, mas higit tayo kaysa sa kasamaan na umiiral sa mundong ito. No wonder, ito'y ating mapagtatagumpayan, ma-overcome natin kasi yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, siya ay suma sa atin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, magtatagumpay ka na. Now, hindi siya king, kundi a prince at ruler of some sort. No? Sa ilang kapamaraanan, siyang namamahala sa mundo at sa mga tao. No? In 1 John chapter 5, verse 19, sabi dito, alam nating tayo'y sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay sa Diyos. Sabi niya, tayo ay sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo, pero tayo sa Diyos. Amen. Para hindi po kayo masaya at kayo sa Diyos. Tayo sa Diyos. Bagamat, sabi niya, kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Now, bagamat si Satanas ang Diyos ng mundong ito, ngunit ang kanyang nasasakupan ay limitado sa mga hindi mananampalataya. That's the difference. Okay? Kaya nga, mainam ikaw ay sa Diyos upang sa gayon, walang kapangyarihan sa iyo ang dyablo o ang Diyos ng sanlibutan ito. The power of the enemy is limited to those who don't believe in the power of Jesus. Amen. Kaya nga yung mga na-born again na anak ng Diyos, wala na sila sa pamamahala ng dyablo. Wala na sila sa pamamahala ni Satanas na tinatawag. In Colossians chapter 3, verse 16 and 17. Ang salita ni Kristo'y, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Hindi niya sinabing, hayaan ninyong dumaan. Oh, hallelujah. Hindi. Hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Ang alin? Salita ni Kristo, the Word of God. Kaya nga pagka meron kang natanggap, meron kang nakilala, meron kang nalaman na sa salita ng Diyos, hayaan mo itong manatili sa iyong puso. Okay. Ngayon, di ba sabi natin, I think in one of my AMB, kapag yung narinig mo, hindi mo naintindihan, inaagaw ng kaaway sa iyong puso. Kaya nga pagka narinig mo, intindihin mo. Upang sa gayon, hindi ito aagawin, kundi ito ay pananatilihin mo sa iyong puso. Kasi ang sabi niya, ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. At anuman ang inyong gagawin, papunta na tayo sa topic natin, at anuman ang inyong gagawin, sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Okay? So anuman ang iyong gagawin at anuman ang iyong sasabihin, gawin ninyo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa pangalan ni Jesus merong kapangyarihan. Say yes. Kaya para maging mananagumpay, dapat nating maunawaan ng lahat ng gagawin sa buhay. Lahat ng gagawin sa buhay, lahat ng sasabihin, lahat ng salita at gawa ay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Lahat ng ating sinasabi, lahat ng ating ginagawa. Ngayon, kung isipin mo na lang ang lahat ng mga bagay na isipin ng tao at gagawin ng tao sa pangalan ng Yesus, anong mangyayari? Ito ang magtutuwid, mag-aayos ng iyong buhay. Lahat ng gagawin mo sa pangalan ng ating Panginoong Yesus.
ito ang magtutuwid, ito ang mag-aayos ng buhay ng tao. Kasi may mga bagay na hindi mo mapangahasang gawin sa pangalan ni Jesus. Okay. Halimbawa, mangungulimbat ka ba sa pangalan ni Jesus? Amen? Parang magnanakaw ka ba sa pangalan ni Jesus? Magnanakaw ako ngayon. Amen? Hindi mo gagawin yon. Because in everything you do, sabi niya, do it in the name of Jesus. Whatever you say, whatever you do it in the name of Jesus. No? Ngayon, wala nang magnanakaw. If they make use the name of Jesus, mangurakot tayo in the name of Jesus. Hindi ganon, di ba? Hindi mo gagawin. Kaya sa lahat ng gagawin mo, put it in the name of Jesus. Say yes. Manlalamang ka ba ng tao in the name of Jesus? Hindi. No. Alam mo, lalamangin kita ngayon. Dadayain mo na kita ngayon in the name of Jesus. Hindi. Kasi, alam mo, pag in the name of Jesus, ito'y maganda, ito ay maayos. Hindi ko muna pagbubutihin ang aking pag-aaral in the name of Jesus. Hindi. Pagka para sa Diyos, pagbubutihin mo. Pagka para sa Diyos, magtatrabaho ka, pagbubutihin mo rin. Kasi ito ay sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Say yes. Lahat ng ito na hindi maganda, hindi mo gagawin when you take the power of the name of Jesus. If that is the case, lahat ng gagawin mo ay excellent. Amen? Lahat ng gagawin mo, ibibigay mo ang pinakamabuti kasi ito ay para sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat ng nakuna, magsabi po ng yes. Di ba? So, now, alam mo ba na kailangan nating maunawaan na hindi kailangang tiisin na lang ang mga ginagawa o binabato ng kalaban sa ating buhay. Okay. Pag may pinaparanas ang kaaway sa atin, kung minsan, tinitiis na lang natin. Kaya sabi natin na kailangan nating maunawa na hindi kailangan tiisin. Hindi kailangang tiisin yung mga bagay na ginagawa o binabato sa atin ng kalaban o ng kaaway na walang iba kundi ang dyablo. Diba? Yung may sakit, natanggapin na lang at titiisin na lang. Kung minsan. No? Pag may sakit po kayo, huwag niyo pong tiisin yan. No? Huwag niyo pong tanggapin na lang yan. Ganito na talaga, matanda na ako eh. Talagang gano'n pag matanda, sakitin eh. Hindi. Amen. Di ba yung nasabi ko last Sunday? Uso kasi eh. Kaya kahit masakit, tinitiis mo, uso. So ibig sabihin, hindi, wag mong tiisin. Pag hindi maganda, wag mong tiisin. Kaya, halimbawa, mahirap ka ngayon. At siguro talagang ganito na lang ang buhay ko. Tiis-tiis na lang. Mula bata hanggang matanda, ayun, tiis-tiis na lang. Kasi, you accept it. Halimbawa, nag-aaral ka, nahirapan ka, hindi ka marunong, mahina ka sa klase, siguro, ganito na nga talaga naman ang buhay. Siguro namana ko to sa aking magulang, kaya ganito na lang talaga ako. Hindi. Pwede kang mag-excel. What is the problem? Bakit ganon? Kulang sa kaalaman. Amen. Kulang sa kaalaman, kasi kung minsan okay ka na eh, ayaw mo matuto eh. Diba? Lalo na yung mga medyo may edad na, di ba? Lalo new tech, ayaw na matuto, di ba? Lalo yung mga retire, sorry. Yung mga retire, si mama yung retire, di ba? Kung minsan, pag-retire na, magmatanda na, about to retire na, ayaw na nang makapag-adapt sa mga bagong technology, bagong pamamaraan. Hindi, magre-retire na rin ako eh. Tama na to. Meaning to say, they themselves, tinitiis na lang nila. Kahit hindi na sila makasabay. Say amen. Tanggap na lang nila o parang sinabi ng ayaw na lang siguro ito na yung kalooban ng Diyos. Hindi. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Yung may sakit ka, mahirap ka, nahirapan ka sa buhay mo, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kundi ang pangako ng Diyos, isang buhay na ganap at saka isang buhay na masagana at buhay na kasiyasiya. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ang kaaway, di ba sabi natin last Sunday, parang leong umaatungal. Leong roaring lion. The enemy is like a roaring lion looking someone to devour. No? Naghahanap siya. No? Lahat ng naghahanap, busy. Amen? Kasi naghahanap eh. Imagine the enemy is busy. Busy siya, naghahanap siya. Di ba? The enemy is busy, though he's not present all the time in a one situation and circumstance. Hindi siya gano'n. Hindi siya omnipresent eh. Pero, naghahanap siya. Pag natsyempuhan ka, wala kang ginagawa, you are in danger. Okay. Pero, wala siyang kapangyarihan over us. Pag naghahanap siya, hindi siya nag-iisa. Kasama niya yung tropa niya. Ibig sabihin, marami-rami, hindi lang siya yung nag-iisa. Kung hindi, meron siyang kasama. At sino inaatake niya? Mga anak ng Diyos. Pero kung minsan natatakot tayo, hindi. Alalahanin mo yung foundation natin kanina, si Kristo ang naghahari sa'yo, walang kapangyarihan yung ruler, walang kapangyarihan yung prinsipe, at wala rin kapangyarihan yung namamahala. Kasi ang nasa iyo yung hari ng mga hari. Amen po. Ngayon, hindi natin kailangan magulumihanan sa buhay. Idadaan na lang sa pag-iyak, idadaan na lang sa pagdaing, idadaan na lang pagtitiis sa kanyang mga pakana ng kaaway. Kadalasan, ganito pa rin ang ginagawa ng mga Kristiyano. Dahil sa kakulangan ng kaalaman o hindi alam ang gagawin o kawalan ng ginagawa. That is the problem. Amen. Nagmumukmuk na lang, parang walang magawa. Hindi. No? Kaya nga, nandito tayo, kaya tayo nag-aaral ng ganito upang sa gayon, pagdating ng mga hamon sa buhay, alam mo ang iyong gagawin. Alam mo ang iyong katatayuan. Kaya isinugo ng Diyos si Jesus upang gawing posible na ipakita sa atin kung paano tayo mamuhay ng masagana at isang matagumpay na buhay. Kasi nakita ng Diyos yan, kaya ang ginawa niya, isinugo niya ang ating Panginoon. Kaya maaari tayong magsimulang makibahagi sa masagana at mapagtagumpay na buhay dito sa mundo na ito talaga ang inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay. Alam mo ba na kailangan nating matutong gamitin? Papunta na tayo. Kailangan nating matutong gamitin ang otoridad na ibinigay sa bawat mananampalataya. Sa pangalan ni Jesus para maranasan ang tagumpay. Merong authority. Sabi ko nga, God's delegated authority. Ibinigay sa'yo, nasa'yo, gamitin mo. Ang tanong, paano mo ito gamitin? Amen. Sa una, hindi mo alam. Kaya palagi kang natatalo sa buhay eh. Diba? Kaya palagi kang nagkakasakit eh. Kaya palagi kang may mga lungkot na dumarating sa buhay eh. Now you know, meron ka palang authority, meron ka palang kapangyarihan na ginawad sa iyo ng Diyos upang sa gayon, yung gawa ng masama, gawa ng dyablo, ito ay hindi mo maranasan sa iyong buhay. At kung nararanasan mo man, ito ay mapagtatagumpayan mo na dahil sa kapangyarihan ipinagkalob sa iyo ng ating Panginoon. Amen po. Kailangan nating matutong gamitin ang otoridad na ibinigay sa bawat mananampalataya sa pangalan ni Jesus para maranasan ang tagumpay. In Philippians chapter 2 verse 9, sabi dito, at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Name above all name. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, lahat ay luluhod, ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. That is the power of the name of Jesus. Okay?
Ano ba yung ilalim ng lupa? That is the place of Hades. Sa ilalim ng lupa. Kaya may init. Di ba? So, binigyan niya ng pangalan ng higit sa lahat ng pangalan. Kaya nga, name above all name. So, kailangan nating matutunan kung ano ang nilalaman ng pangalang Jesus o in Jesus' name. Diba? Naririnig niyo palagi yon. Yung in Jesus' name, nandito ngayon si Tatay Jesus. Tama-tama yung in Jesus' name, di ba? Kasama natin ngayon sila. Kay si Tatay Jesus. In Jesus' name, Hindi ito magic, hindi ito magic word. Yung in Jesus' name, kung minsan nakala natin, it's a magic word, no? O tinatawag natin parang mahiwagang salita. Sa maraming tao, it is a magic phrase. Sino pang hindi pa nakarinig na to? In Jesus' name. In fact, ginagamit nyo to. Kahapon kaya, makidlat, Sasabihin lang nila ang pangalan ni Jesus. Ito ay, anbawa, meron siya nakita. Gustong-gusto niya sa sasakyan na to. Oh, in Jesus' name, mapapasakin to. Nakita siya ng magandang bahay. In Jesus' name, magiging ganyan ang bahay ko. Di ba? Nakita niya yung mataas na posisyon, naka-announce, in Jesus' name, mapapasakin to. Amen? You use it? Ginagamit? Kung minsan, ito ay ginagamit. Hindi masarap ang pagkain in Jesus' name, sasarap yan. Kasi lalagyan niya ng magic. Magic sarap pala. Sometimes, nagiging lang siya. Magic word. But actually, it is not. It is not a magic word, but there is something in the name of Jesus, pagka ginamit mo ng tama, pagka ginamit mo ng maayos, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Say amen. Nakita ng gwapo. In Jesus' name, magiging kamukha ko yun. Hindi naman. Sige, kamukha mo na lang siya. So, hindi na, ginagawa lang ito nang hindi nila naunawaan kung ano ang nasa likod ng sinasabing in Jesus' name. Now, question. Ano bang meron at ibig sabihin ng in Jesus' name? O yung sa pangalan ni Jesus? Ang sagot niya, amen. Di ba? Di ba? Pag sinabi mong in Jesus' name, amen. Di ba? Ang kadugtong. Ang ibig sabihin nito, kilalanin muna si Jesus sa isang personal na pagkakailanlan bago gamitin ang kanyang pangalan. Okay? Nakaayon ka sa kanyang pagkatao, layunin at otoridad. Okay? Ito sinasabing, now you know. Amen. Ito pala yun. No? Hindi na siya magiging magic word. Pero totoo, may kapangyarihan doon sa pangalang in the name of Jesus. No? Bago mo gamitin ang pangalan, kilalanin muna si Jesus sa isang personal na pagkakailanlan bago mo gamitin ang kanyang pangalan. Okay? Gagamitin mo lang ang isang pangalan kapag kilala mo ang taong iyon. Amen? Halimbawa, may inutusan ka, sabi ni Pastor Ed, bibigyan mo daw ako ng 1,000. Di ba? Ibig sabihin, ginamit niya yung pangalan ko, pero kung yung nagsabi, alam niyang kakilala niya ako, bibigyan niya. Bakit? Kakilala eh. No? Ibig sabihin, meron siyang kapangyarihan na ginamit kasi yung mismong nagsasabi, yung mismong nagdadala ng pangalan, meron siyang personal na ugnayan doon sa tao na kanyang ginamit. Magiging makabuluhan, magiging makapangyarihan ito kapag lubos nating kilala yung pangalan na ating ginagamit. Say amen. Sabi niya, nakaayon ka sa kanyang pagkatao, layunin at otoridad na ito. Okay. Ibig sabihin, alam mo kung ano ang naibigay niya sa'yo. Alam mo kung ano ang magagawa niya sa'yo. Ibig sabihin, nandun yung pagkatao, nandun yung layunin, nandun yung kapangyarihan na ipinagkaloob
sa iyo. Ngayon, kung hindi mo kilala, maaring hindi maganda ang mangyari pagka ito ay ginamit mo. Merong tagpo sa Acts chapter 19, verse 13 to 16. Ito yung tagpo sa Bible na nakakatawa kung titingnan mo, kung babasahin mo. Diba? Sabi dito, may ilang mga Hudyo noon na gumagala at nagpapalayas ng masasamang espiritu sa mga taong sinasaniban nito. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus. Ano sabi? Sinubukan nilang gamitin ang pangalang Panginoong. Kasi naririnig nila eh. Naririnig nila yung mga disciples, nagpapalaya sila ng mga demonyo. Uy, parang subukan nga natin gamitin. Ganon ang kanilang ginawa. Sinubukan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Yesus para palabasin ang masasamang espiritu. Sinabi nila sa masamang espiritu, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutusan ko kayong lumabas. Inuutusan ko kayong lumayas. Verse 14, ganito rin ang ginawa ng 7 anak na lalaki ni Esquiva. Si Esquiva ay isa sa mga namamahalang pari. Sinubukan nilang palabasin ang masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, pero sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, ganon din si Pablo, pero sino naman kayo? Diba? Sino naman kayo na nagpapalayas? Siyempre, yung demonyo, kilala niya si Jesus. Bakit? Pinalayas siya eh. At si Pablo, kilala rin naman niya si Pablo. Kasi meron siyang patotoo kung gaano siya kalakas sa Panginoon. Kilala nila si Pablo. Ngunit, hindi nila kilala yung 7 lalaki na nagpapalaya sa kanila. See? Ibig sabihin, alam nila, pag kay Jesus, taob sila. Lalo na kay Paul, ganun din. Taob din sila. Look at what happened in verse 16. Yan ang nangyari sa kanila. At, nilundag sila ng taong sinasaniban ng masamang espiritu at sinaktan. Wala silang magawa, kaya tumakbo sila palabas ng bahay na hubad at sugatan. See? Lumayas? Hindi. Sila yung... Di ba? Nakatikim sila dahil ginamit nila sa hindi tamang paggamit yung pangalan. Hindi kilala. Bakit? Hindi nakikigaya-gaya lang sila. Kasi nakikita nila, subukan nga natin. Wala namang masama pag sinubok. Ayun, sinubukan. Nasubukan talaga nila. Totoo ang dyablo. Sila yung, ano nangyari? Sila yung lumabas. Sugatan. Ibig sabihin sila ay natalo. Noon pa man, sinusubukan na ng mga tao na labanan yung masamang espiritu. Noon pa man, panahon ng Biblia. Pag nanonood kayo ng sinihan, makikita niyo pag espiritu, no? Dahil magdadala ng kurus-kurus, di ba? So, ibig sabihin, sinusubukang labanan. Ibig sabihin, noon pa man, may labanan na. Labanan ng masama at saka labanan ng kabutihan. Amen? May bumubulong na maitim na kulay at saka merong magbubulong na maputing kulay, maputing ang suot. So, meaning to say, nakatatak na sa kaisipan ng mga tao noon talagang merong labanan ng masama at saka merong labanan ng mabuti. Okay. Parang natatak lang doon, pero hindi natin alam, ito pala ay totoo. Ito pala ay katotohanan. At alam natin ngayon kung paano nating labanan, malalabanan natin sa tanging pangalan ng ating Panginoon Yesus. So ginamit nila yung pangalan ni Jesus, hindi gumana. Hindi umandar, hindi naging epektibo dahil hindi sila naglagay ng pananampalataya doon sa pangalan na kanilang ginamit. Meaning to say, hindi lang nila lubos na kilala. Ang dyablo at mga demonyo ay nandyan sila. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Hindi yan. Nakaitim pa naman yan. Ang dami pa naman nakaitim ngayon. These guys. Oh, di ba? Nandyan sila. Ngunit,
lahat ng mananampalataya kay Jesus ay nakikibahagi sa kanyang kabuwang tagumpay laban sa kanila. Hallelujah! Amen. Nandyan sila, pero sila na nananampalataya, sila na kumikilala kay Jesus, sila ay nagtatagumpay. Nakikibahagi sila sa tagumpay na kay Kristo mismo. Kaya nga, ang pangalan ni Jesus ay hindi magic o mahiwagang salita. Amen? In Ephesians chapter 6, verse 12, 8 minutes. Sabi dito, sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo. Ano sabi natin kanina? Nandyan sila. Okay? Ephesians 6:12, sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, sabi natin kanina, ruler, alright? No? Laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadilimang ito, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kahitaasan. Meaning to say, merong kalabang umaaligid, roaring, looking someone to devour. Naghahanap siya ng masisila. Now, in Acts chapter 3, verse 16, ito naman ang sabi, ang kapangyarihan ng pangalang Yesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Okay. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Amen? There is power in the name of Jesus. Diba? Diba sabi niya, ang pangyarihan ng pangalan ni Jesus, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Meaning to say, using the name of Jesus, merong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus na nagpagaling sa lalaking merong sakit, diba? Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Amen? Ngayon, nasa pangalan na rin ni Jesus, hanggang ngayon, yung lahat ng otoridad at kapangyarihan ng kasamaan dito, magagamit pa rin natin ang pangalan ni Jesus sa mga kasamaan na nandito sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, if there is power in the name of Jesus at si Kristo ay nasa atin, magagamit din po natin ito. Say amen. In fact, dahil sa pangalan ni Jesus, doon tayo nakaranas ng biyaya ng kaligtasan. Dahil sa pangalan ni Jesus, doon tayo sumasampalataya. Di ba? Malinaw sa Acts chapter 4, verse 12, and Ephesians chapter 2, verse 8. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y maligtas. Amen? Only the name of Jesus. Alright? Walang ibang pangalan. So, ibig sabihin, merong kapangyarihan na magligtas yung simpleng pangalan ng ating Panginoong Yesus. Ephesians 2:8, sapagkat dahil sa gagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa pangalan, tayo ay naligtas. Paano ang paraan? Sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Alright? Ngayon, kung ang pangalan ni Jesus at ang pananampalataya sa pangalang ito ang dahilan sa pagkakaroon ng himala, kung gayon ang parehong mahimalang resulta ay maaring maranasan din natin ngayon. Alright? No? Yung mismong pangalan at saka pananampalataya dun mismo sa tao, dun mismo sa pangalan na yon, ang siyang magbibigay ng kapangyarihan na mapangyari yung lahat ng ninanais ng Diyos para sa ating buhay. Amen. Lastly, 4 minutes. John chapter 14, verse 2 and 4. Sabi dito, verse 12, 14, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. So, bumalik na siya
sa Ama. It is during this time. Verse 13. Look at this. Ang anumang hilingin ninyo, hallelujah, kanino? Sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalatin ang Ama sa magitan ng anak. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, anong gagawin niya? Ito ay aking gagawin. Kaya nga, kung kayo ay hihingi ng anuman sa aking pangalan o sa pangalan ni Jesus, ano sabi niya? Ito ay gagawin ko. That is the power in the name of Jesus. So, si Jesus ay naibigay na sa atin. Amen? Naibigay na sa atin. At bilang mga anak ng Diyos ngayon, merong kang karapatang gamitin ang kanyang pangalan. Alright? That's why ginagamit mo in the name of Jesus. In Jesus' name. Yung sinyer ni Kuya Jun nung last Wednesday kami, kahapon, lagi niyang ginagamit in the name of Jesus. At meron talagang malahimalang nangyayari sa kanyang buhay. Me personally, a lot of experiences using in the name of Jesus. I use it kasi kilala ko siya eh. Alam ko kung ano yung magagawa niya sa akin. Okay. During our time na nasa SLRC pa kami, ito na lang yung something na big ano. Well, hindi naman siya malaki, maliit. Pare-pares lang ano. Ang bigat no in using the name of Jesus. No? Minsan nagbabiyahe kami, pupunta kami ng Batanya tayo no, Olongapo, di ba? Sabi ko malapit na yung going to Olongapo kako. Baka pwedeng idaan nyo kami sa uwi muna ako sa bahay, meron akong nakalimutan. Malapit kasi Olongapo to Angeles. Tapos in going there, nakaban kami eh. That is the time of NPC days namin, di ba? Tapos yung driver namin talagang mainitin ang ulo. Talagang pag may umovertake sa kanya, siya rin harurot, tabulin niya. May umovertake sa kanya, tapos humarurot siya, hinabol niya. Eto, kitang-kita na, head-on collision. Yung malaking bus. Naku po, eto na, sabi ng mga naku, disgrasya tayo. And then, I make use in the name of Jesus, hindi mangyayari yan. Ayun, umikot lang kami ng 3 ikot, bumaligtad yung van. Sabi ng driver, buhay pa kayo? Buhay pa. Ayun na. So, look at the miracles. Nandun na head-on collision na makita mo. If you know, yung magagawa ng Diyos sa'yo, di ba sabi nila, mapapa in Jesus' name ka sa pangyayari. Kaya every time na darating huwag na natin sakay si Ed. Dapat nyo akong isakay. Kasi, kung hindi walang magsasabi sa inyo, kung hindi mga patay na kayo, sabihin di ba? Sabi nila, kaya tumakita na ako, naku, manalangin tayo, sasakay si Ed. Sabi gano'n, hindi, sabi ko, magpasalamat kayo, sakay niyo ako, sa biyaya ng Diyos. Imagine, it's unbelievable, di ba? Makita mo, wala na talaga eh. So sabi, kinabig na lang niya sa kanya yun. Nag-roll kami ng 3 rolls. Napunta kami sa Damuan. Ayun, sabi na, Taiwan lahat. Ito, okay pa. Buhay pa. God can do miracles. There is power in the name of Jesus. Amen. Huwag mo namang gamitin ngayon. Sige, overtake ko ito. Magiging Jesus name lang ako. No. In every situation, yun ang sinasabi natin, God already provided. Amen. Ibig sabihin, there is power in the name of Jesus. No? Hindi mo gagamitin kung hindi mo alam kung ano ang magagawa niya sa'yo. Hindi mo rin gagamitin kung wala kang pananampalataya sa Kanya. Kaya habang ikaw ay naniniwala, habang ikaw ay nananampalataya, huwag kang magdalawang isip na huwag mong gamitin ang pangalan ni Jesus. Kundi sa bawat sitwasyon, may yung mga suddenly na nangyayari. Dahil nakatatak na sa iyo ang pangalang Jesus, magagamit at magagamit mo. And then, really, totoo ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga, binigyan tayo ng special power of attorney. Tama na? Special power of Jesus. Nandun yung sinasabi natin, yan mismo ang ginawa at ibinigay ni Jesus
sa bawat isa sa atin. Binigyan niya tayo ng karapatan na gamitin ang pangalan nito. O masasabi natin ito, of course, ayon sa termino alituntunin na ginawa na ng Diyos sa iyo. Amen. You don't need to dare. Yan, kung minsan, i-challenge mo, i-dare mo in the name of Jesus. Tingnan ko nga kung merong mangyayaring mabuti. Oh. Ilalagay mo ang iyong sitwasyon, ang iyong buhay sa ganong sitwasyon para lang masubukan mo. That is not the case. Amen. Hindi po ganon ang pamamaraan ng Diyos. Pero it doesn't necessarily mean hindi totoo ang kapangyarihan ng salita ng Diyos o yung mismong pangalan ng ating Panginoon. Ito po talaga ay totoo. Amen. Kaya this time, hindi na lang siya magic word. Amen. Si Mamboyeng, madalas niya rin gamitin yan. Nung udet. Di ba? Di ba? Di ba, humampas yung dyan, yung puno. Diyan sa pinakaharapan. Lahat yan glass. Di ba? He used the name of Jesus. Sumabit lang doon sa linya ng paleko. Okay. Tapos nung kinaumagahan, pinaalis sa mga tao. Naku, ma'am, hindi po namin kayang alisin. Baka magkamali kami, basag lahat ng mga salamin nyo sa harap. Sabi ganun. Kaya iba na lang yung gumawa. Amen. Kaya bagyo, kalamidad, lindol, there is power in the name of Jesus. Amen. Maraming tao ngayon hindi mapakali. Gusto lahat pumunta sa Palawan kasi hindi naman. Wala daw wala daw lindol, di ba? Sabi naman iba, huwag kayong pumunta sa Palawan, laging brown out, wala rin kuryente. Wala nga lindol, hindi naman. Di ba? Ngayon, kung iisipin mo, palaging lindol, wala kang kapayapaan. Amen? Para ka ng paranoid bang tawag doon? Para bang konting galaw lang talagang, di ba? Hindi. Yun nga ang eksperto, hindi rin nga nila alam kailan darating eh. Nobody knows. Wala pang instrumento na makapag-detect. Ang totoo, meron. Pero kung laging gano'n ang isipin mo, merong masamang mangyayari, wala kang kapayapaan. Amen? Kaya nga, di ba, sino nagbibigay ng kapayapaan? Si Kristo. Ang siyang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Bagamat merong mga lindol-lindol na nangyayari, live naturally. Amen? Mamuhay ka na normal lang. Pag lumindol, iwas ka lang. O something like that, di ba? Kung hindi, maghahanda ka lang. Alam mo ang gagawin. Di ba? Now, dito mo magagamit ang Diyos ay totoo. Amen. Ang Diyos meron siyang kapangyarihan. Ang Diyos meron siyang kakayahan na magligtas sa bawat isa sa atin. In fact, nabubuhay lang tayo sa pangalan niya. Kaya nga, the name of Jesus is really so powerful. Amen and amen. Nasa atin na yung kapangyarihan na ito para kumilos tayo sa kanyang kapangyarihan na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Last verse. Luke 10:17. Panginoon, 17b. Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin dahil sa inyong pangalan. Gusto ko sa English, sabi niya, Lord, even the demons obey us when we use your name. That is how powerful na meron tayo. Not just only the demons, even the works of the enemy. Susunod sa bawat isa sa atin. Kasi higit yung kapangyarihan na nasa iyo. At meron kang kapangyarihan na ito ay gamitin. And last slide, as a summary, ang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus at ang pananampalataya ng mga disipulo sa kapangyarihan iyon ang nagpasunod at nagpasakop sa mga demonyo sa kanila. Yung tagpo kanina. Ibig sabihin, kaya nila napapasunod dahil kilala nila. Disciple sila. Learned sila. Pag sinabi mong disciple, learned ka. Ibig sabihin, naturuan, tinuruan.
Okay? Kaya nila napasunod. Kasi meron silang nalaman, meron silang natutunan, kasi nandun ang pananampalataya nila sa pangalang na kanilang nakasakasama, kaya lahat ay sumusunod. Ano mang sabihin nila, yung delegated authority, it is already in them. Amen? Praise God sa kapangyarihan na ito. Palaging meron tagumpay sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? Gamitin natin ito, binigyan tayo. Of course, hindi overnight, hindi one time. What is important is, ngayon natuto kayo, ngayon nalaman nyo, hindi lang pwedeng mangyari, talagang mangyayari, totoong merong kapangyarihan. Ngayon, kailangan ba ng matagal na panahon para maging ganap? Kung munang natutunan para gamitin ko po, hindi po. Ngayon din, nalaman mo, natutunan mo, paniwalaan mo, at magpatuloy mong kilalanin ang magagawa pa ng Diyos sa iyong buhay. There is power already in us in the name of Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa kapangyarihan ng iyong salita. Naming nakita ang aming kalagayan na meron palang kapangyarihan sa iyong pangalan. At ito ay aming gagamitin sa lahat ng bagay, anumang sitwasyon ng aming buhay. Patuloy kang maparangalan. Anumang bagay na aming gagawin, ito po'y gawin namin sa pangalan mo, Jesus. At lahat ng bagay ay magbigay kapurihan sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Good morning po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.